Uy, dyan pala kayo. Itong si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, nagkataong kababayan ko ba? Isa dapat sana maalis sa pwesto at hindi mananatili dyan. Bakit ako? Isa-isahin ko po. Bagsak na bagsak kasi ang ating industriya ng turismo. Kumpara sa ating mga kapitbahay sa Asia o sa Southeast Asia to be specific. Nasa bandang likuran tayo kung ang pag-usapan ay ang kinikita pagdating sa bilang ng mga turistang bumibisita. At hindi nagsisinungaling ang mga numero, mga amigo, Umarangkada na ng todo ang turismo na Thailand, Malaysia at Vietnam. At napakaraming turista ang bumibisita ng mga bansang ito. Samantala tayo, mga amigo, hindi maabot natin ang dating bilang ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas bago pumutok ang pandemya. Mula noon, hindi na tayo nakabawi pa. At ito sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Frasco sa Department of Tourism. Noong 2023, ang bilang ng ating international tourist ay nasa 5.45 million. Mababa ito kumpara sa target na 7.7 million. Samantala sa katulad na panahon ay nakapagtala ang Thailand ng 28 million arrivals. Ang Vietnam ay 12.6 million at ang Malaysia ay may 20.1 million. Ang layo ng diferensya sa atin, di ba? Napansin nyo yan? Noong isang taon ay mas malala ang sitwasyon, mga amigo. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng 5.8 million arrivals. Samantala, ang Singapore ay nagkaroon ng 13.6 million arrivals. At ang Indonesia ay may 11.7 million arrivals. Ngayong taon, 2025, ay mas malungkot ang senaryo. Sa unang quarter ng taon, nagkaroon lang tayo ng 2.1 million international visitors. Samantala, ang Thailand ay nakapagtala na agad ng 9.4 million. Ang Malaysia ay may 5.2 million at ang Vietnam ay may 4.6 million visitors. Kung titingnan, mga amigo, ang numerong ito, mukhang talagang tinatamad ng mamasyal sa Pilipinas ang mga taga-ibang bansa. Bakit kaya, mga amigo? Ito kasi si Secretary Frasco ay natutulog sa pansitan. Kaya tayo napag-iiwanan. Marami rin siyang naging kapalpakan. Ang tourism campaign na Love the Philippines ay puno ng iskandalo. Natuklasan ang DOT ay gumagamit ng stock footage na kinopya lang. Nasira na nga ang imahe natin sa buong mundo dahil sa kanyang kapalpakang ito. Nasayang din ang buwis ng mga tao na ginamit sa Love the Philippines campaign na hindi naman naggamit at hindi rin napakinabangan. In short, nagsayang na ng pera ang taong bayan itong si Frasco at ang kanyang departamento. Alam mo magkano production cost doon? 50 million pesos lang naman. Sus, Ginoo. Ginagamit ni Frasco ang bisita Be My Guest campaign. Pinipilit isingit ang initials na BBM sa campaign slogan para magmaganda sa Malacanang. Pagsip-sip ba? Pero wala rin namang kwenta. Walang recall, walang hatak, redundant pa. Bisita na nga, nilagyan pa ng guest. Sinong mga kumag na walang utak kaya ang nag-isip nito? At hindi lang naman ito ang problema ng ating industriya ng turismo, mga amigo. Maraming dahilan kung bakit ang ating mga dayuhang bisita ay dumadalang. Kumpara sa ibang bansa, nakaagaw natin sa merkado ng mga turista dito sa ating bansa dahil sa red tape ay napakabagal ng pagproseso ng visa. Pagit ang ating mga paliparan. May surot nung una, kamakailan, may nasagasaan na naghatid lang. Walang matinong marketing strategy ang DOT ni Frasco para makahatak ng mga bisita. Mahal ang magbiyahe at magbakasyon sa Pilipinas at dahil dito ay sa iba na lang nagpupunta ang nagtitipid na budget na mga turista. Tingnan naman natin ito, mga amigo, Sa Thailand ay madali ang pagkuha ng visa
ang Vietnam ay ginastusan ang pagpopromote ng kanilang turismo at ginamit ng todo ang social media para makaakit ng mga turista. Nakipagtuwang naman ang Indonesia at Malaysia sa mga global airlines para mas mabilis ang pagbiyahe papunta sa kanila. Dito sa atin sa Pilipinas, kung ano na lang ang nakagawian, iyon na lang din ang ipinagpapatuloy. Hindi visionary itong si Frasco, kaya walang pagbabago sa industriya ng turismo. Anyari? Ayun, kakarampot na naging ambag ng turismo sa ating gross domestic product. Sa kabuuang kitas ng Pilipinas noong 2024, nasa 6.2% lang ang nagmula sa turismo. Napakaliit nito kumpara sa 12.7% noong 2019 bago mag-pandemic. At ang masaklap pa rito, pagkukunti ang dumarating sa mga turista, marami ring nasa tourism sector ang nawawalan ng kita o trabaho. Ang mga kababayan nating may maliliit na negosyo ay apektado rin ang kanilang kita. At nawawala rin ang oportunidad na lumago ang ekonomiya ng bansa. 3 taon na sa pwesto si Secretary Frasco at binigyan pa ng fresh mandate. Nako, dapat maramdaman ng Pangulo na wala siyang nagagawa sa industriya ng turismo na dapat sana na pagkukunan ng kita ng pamahalaan. Kaya wala rin siyang ambag sa ating ekonomiya. Kung walang kakayahan ang nakaupo sa Department of Tourism, nagsasayang lang tayo ng oras, puhunan at mga oportunidad. Sayang lang ating magagandang tanawin na noon pa man ay pang-come on na natin sa mga dayuhan. Binigyan naman ng pagkakataon si Secretary Frasco pero ang kanyang grado batay sa kanyang performance ay 0. Again, 0. Ang pinakamainam niyang magagawa para may tulong siya sa ating bansa ay magbitiw siya sa pwesto. Ayaw nag-atik-atik na may mga tao daw na gusto kang manatili sa pwesto. May mga grupo na nag-signature campaign pa na para panatiliin ka. Alam naman natin yon, atik yun sa Bisaya. Nako, o kaya isinama na sana ni BBM ng mga itinatapong baraha na nagaganap na balasahan sa gabinete itong si Frasco. Dahil habang nasa gabinete si Frasco, mga amigo, patuloy ring nasa kamay ni BBM ang isang barahang bokya o walang value at tuwing ilalatag sa mesa ay laging talo at walang sinumang may gusto sa loser. Alam mo dahil Frasco, Christina, samahan mo na lang si Mami Gwen mo na magbakasyon. Bakasyon muna kayo. Huwag natin magulo sa ating bansa. Ako naman po, Ninyo Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan at yan ang punto ko.